So hello po, welcome back to my channel, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-layout ng sublimation mag. So katulad po nitong ipapakita ko sa inyo. So ayan. So paano nga ba natin matatransfer yung print natin dito sa baso, sa sublimation mag. So hindi po sila basta-basta baso lang, kailangan po is sublimation mug yung gamit natin, yung coated siya tapos makapal po. Kasi kapag ordinaryong mug lang po siya, pwede kapag pinasok po natin sa heat press is pwede pong mabasag or pumutok yung mug. Kaya kailangan po is sublimated or sublimation mug yung gagamitin natin. So ngayon, ang ituturo ko po muna is kung paano nga ba natin paano nga ba yung setup niya, paano yung size, paano yung proseso, paano siya i-transfer or paano siya ipiprint para maging ganun nga siya. So, punta muna tayo dito sa computer natin. So, ayan guys, as you can see, una natin gagawin is kailangan pumunta muna tayo sa Word. Punta muna tayo sa Word. Tapos, ito po is naka-portrait siya. So, kailangan natin siyang ilagay sa home. Tapos, yung layout niya is gawin natin landscape para punta tayo dito sa orientation, then landscape. Ayan, para malapad siya. So, ang mangyayari is nakapahiga po yung bond paper natin. So, make sure na bago nyo gawin ito is meron na kayong layout. So, ano po yung layout? Yung layout po is yung mismong picture or mismong editable or yung na-edit na natin, natapos na natin. For example, kumuha tayo sa PDF ay sa Adobe Photoshop, yung mga na-edit na natin, may pangalan na, may picture na. So dito po natin yan i-attach. So kukuha ako dito ng isang sample na naka-attach, natapos ko na, katulad ng pinakita ko, yung nasa sa mag kanina. So, ayan po. So, ito po ay baptism, ano po yan, sa mag po. So, ayan. So, pamangkin ko yan. Inedit ko lang yan. And then, so, natapos ko na siya. So, ito po, hindi yan basta-basta ipiprint kapag in-attach po natin yan. Kailangan po is, ilagay po natin yung tamang size niya para makuha natin yung tamang size din ng mag kapag kanilagay natin or dinikit natin dun sa mismong mag. Okay? So, ang gagawin natin is right-click and then punta tayo dito sa may size and position or wrap text muna para magalaw natin and then square. And then, ulitin natin yung proseso, right-click and then sa may size and position and then itong lock and aspect ratio niya is tanggalin natin yung check at saka itong relative. So, ayan. Ito po mga tinuturo ko. Disclaimer lang is based on my experience lang po at hindi po professional na tayo ay gumagawa ng ganito. So, based on my experience at based na lang din sa ginagawa ko, no? So, ayan. Tanggalin lang natin yung check na ito. Ayan. Para yung height and width niya is hindi magbago kapag in-enter natin. Ayan. Tapos, kumuha kayo ng papel para manote nyo yung size niyan. So, ito nga pala is yung standard mug natin nasa 8 or 11 ounce yata. Yun, sure, pero yun yung ganun kalaking mug. And then, ito po is sa taas, yung height niya ilalagay lang natin is 3.5 I and then N. So, understood by inch na po yan. 3.5 inch by 9.125 IN. Ayan po. So, i-zoom natin para makita nyo na maayos. So, ayan. 3.5 inch by 1.9 inch and then, okay natin siya. So, ayan no. Kung makikita nyo, nag-iba siya. Nag-iba yung size niya. Lumapad siya na umikli naman sa baba. So, ayan. Sa isang bond paper po kasi, kailangan para hindi masayang yung tinatawag nating sublimation transfer paper, kailangan dalawa po ito na ilagay ninyo, no? So, hindi ko siya ipiprint, pero ipapakita ko sa inyo kung paano i-print. So, kapag ka po nilagay nyo yan, huwag nyo lang basta i-print. Kasi po, kapag ka print nyo lang basta yan, at transfer nyo dun sa
sublimation mag ninyo, ang mangyayari is may possibilities na magkamali po kayo kasi baliktad po yung kalalabasan nun. Kasi po, mayroon pa pong process dito. So, ang next pong process natin is, kalimbawa po, dalawa na po yung nailagay nyo dito. So, for example, yan dalawa na. Copy na lang natin to. So, ayan, dalawang, na siya. So, kapag ka hindi po siya, halimbawa yan, no, hindi mo na siya mababa kasi parang puno na. So, adjust nyo lang yung paper nyo. I-adjust nyo lang siya. Punta kayo ng layout, size. So, legal size yan. Ay, dapat pala naka A4 lang siya kasi A4 lang yung papel natin. So, yan. And then, yung margin niya is narrow. Ayan. So, kapag ka nyo na, nagagalaw nyo na siya, pwede na yan. Dito, i-attach nyo lang siya ng ganyan. So, ayan. Sa isang bond paper, dalawa siya. And then, kapag ka ipiprint po natin siya, control P lang siya. And then, punta po tayo dito sa printer properties. Pag-click natin sa printer properties, so, mayroon tayong makikita dyan na main. So, iharap ko siya dyan para makita nyo yung pinaka, natin. Wait lang. So, ayan. So, dito sa main, tapos more options, saka sa maintenance. Punta tayo sa more option, and then high speed, and then mirror image. So, make sure na nakacheck po yung mirror image ninyo para kapag transfer natin siya sa sublimation mag natin, nakaharap siya na kapag tinanggal natin. So, nakaharap siya, hindi siya baliktad. And then, kapag na-okay na yan, click nyo lang yung okay. And then, balik tayo ulit, printer properties. So, dito naman sa my main. Sa my main, yung quality po natin is gawin nating high. Kasi sublimation po ito, baka malabo yung kalalabasan kapag transfer natin siya. So, ayan po. And then, after po nyan, okay lang natin siya. And then, ipiprint na po yan. So, ang gamit po pala natin na paper is ito pong sublimation transfer paper. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura niya. So, ayan po, sublimation transfer paper na A4 size. So, ang pag-print nga po pala dyan, guys, dalawa po yung, eto po, dalawa yan. So, magkabilaan. Itong sa kabila is white, itong sa kabila is medyo parang mint green. So, ang paharap po yung pagpasok natin sa printer. So, dito po siya, paganyan, kapag ipiprint po natin siya. So, yan guys. After po nyan, kapag na-print na po siya, ganito po yung kalalabasan niya. So, ayan po. Kapag lumabas na po yung papel nyo dito na parang malabo po yan yung picture niya. So, ikakat nyo lang siya. At ganito po yung magiging itsura kapag kinat nyo siya. Ganyan na siya. Ganyan na po siya, no? Ayan. Ayan po. And then, ang magiging po niyan, so, ito po yung mag natin. So, dito po paharap po yung white. And then, paganon po. So, paganon po siya. Tapos, sakto lang po yan. Kapag kasumakto po yan dito, ayan, hanggang dito lang po yan. So, lalagyan nyo po siya ng thermal tape, katulad po nito. So, konti lang. Hindi po siya pwedeng lagyan ng ibang tape kasi masusunog po yan. So, ito pong thermal tape dapat yung gagamitin natin para dito ididikit yung papel para hindi po siya magulo. So, after po nun, kung nadikit nyo na po yung papel, ang kalalabasan niya is ganito po siya. So, ganito po ang mangyayari. So, ito po yung heat press natin. So, sa next video naman po, is papakita ko sa inyo sa next video natin kung paano i-set up yung heat press natin.
So, dito po sa heat press, gaganyan lang natin siya. So, ipapasok po yung mag na yan. So, for example, nandito na po yung papel. So, ipapasok ko lang po yung mag. And then, make sure na hindi po tumatama ito kapag prines po natin siya dito. So, yun lang guys. And don't forget to follow sa mga nalaman kung paano tayo mag-set up ng paper sa mag natin, kung paano i-print. So, ayan po, no. Pagkatapos po, is yung next video po natin, i-check nyo po siya sa description para maano po natin, para maturo ko naman sa inyo kung paano yung i-set up ng ating dito pong machine po natin sa heat press po natin sa mag. So, ayan po, no.